Good morning mga mare. Time check. 8:01 na ng umaga pero masarap rin ang tulog ng anak ko. Nakapagkape na nga kami dito ng aking asawa at nakaligo na rin ako. Habang tulog nga si Hezekiah, ginawa ko na nga rin yung mga dapat kong gawin. Niligpit ko nga muna itong mga kalat. Maya-maya nga, pagising ng anak ko ay ikakalat niya na naman to. O diba, walang katapusang pagliligpit ng mga laruan. So ito nga, tinatabi ko nga lang dito dahil maya-maya ay hahanapin nga yan ng anak ko. Pagkatapos ko nga ligpitin ng mga laruan ni Hezekiah, sinunod ko na nga rin itong mga tupiin naming damit. Kagabi pa nga to nakatambak dito, hindi ko nga lang magawa dahil nga gising pa si Hezekiah. Hindi nga ako nakakapagtupi ng damit kapag gising pa si Hezekiah kasi lahat ng tutupiin ko ay kakalatin niya lang din. So sayang lang talaga ang effort. Ang goal ko nga dito ay matapos nga to bago pa nga magising ang anak ko. Kaya naman, sandali lang at seseryosohin ko muna tong pagtutupi ng mga damit namin. Kayo ba mga mami, ganito rin ba ang anak niyo? Yung tipong gusto niya lagi ka lang nakabuntot sa kanya? Minsan nga nakakatuwa dahil syempre makamama, agud. Pero minsan maiinis ka na lang din dahil wala ka nang nagagawa. So eto nga, minamadali ko na nga itong pagtutupi ko dito kasi pakiramdam ko ay gigising na nga itong anak ko. Medyo gumagalaw-galaw na nga siya dito kaya naman akala ko ay gigising na. Buti na nga lang at masarap pa rin ang tulog. Tapos na nga ako sa pagtutupi kaya naman ilalagay ko muna to sa aming mga damitan. At eto na nga, gising na nga ang isang bata. Buti na lang at natapos ko yung aking mga tupiin bago pa nga ito nagising. Pagkagising nga ay dumiretso nga siya sa kanyang mga laruan. O diba, pagkatapos mo nga ligpitin, for the kalat naman nga ang isang bata, akala ko nga dito ay makakaligtas na ako at maglalaro nga lang siyang mag-isa. Dahil nga bukod sa pagtutupi ng mga damit ay meron pa nga akong mga gagawin. So dito nga ay nilalaro ko muna siya. Kapag meron nga akong pagkakataon ay ginagawa ko na yung mga dapat ko pang gawin. Pero tingnan nyo naman itong aking anak at kung nasan nga ako ay nandun din siya. Inaayos ko na nga rin dito yung mga gamit namin na dadalhin namin sa palengke. Habang naglalaro nga itong anak ko dito sa tabi ko, ang sabi ko nga sa kanya ay dun muna siya sa kabilang side maglaro dahil nga liligpitin ko itong mga gamit namin. Pero kinuha niya nga lang yung dede niya at bumalik ulit siya dyan sa aking tabi. So nung natapos ko na nga ito ay niligpit ko naman yung mga ibang kalat dito sa aming higaan. At nang kinuha ko na nga itong bag niya na violet ay gusto pang pabuksan kaya naman pinaupo niya ako sa tabi. Ilabas ko nga daw yung mga dinosaur niya at magplay nga daw kami. Dito nga ay pinakain ko muna siya ng biskwit para naman makapag-vitamins na siya. At nang nakakain na nga siya ay eto nga at papainumin ko na ng vitamins. May mga pagkakataon nga na mahirap siyang painumin ng vitamins at gusto niya daddy niya lang ang nagpapainom sa kanya. Buti nga ngayon at nakisama siya. Pagkatapos nga ay sinunod ko naman itong pagtututbrush sa kanya. Dito nga ay medyo pahirapan dahil ayaw niyang sumunod sa akin. Kapag ganito nga ang pahirapan, puro na nga lang pamimeke ang ginagawa ko. Keso nga merong tuko at magagalit nga ang lizard kapag di nag-toothbrush. Yan nga ang technique ng mga nanay. Dito nga nag-bless na ako sa tatay at sa inay dahil paalis na nga kami. Pati nga rin itong anak ko ay nag-bless na nga rin sa inay. Nakarating na nga kami sa palengke at may dinaanan nga lang kami. Magbubukas muna kami kaya hanggang dito na lang muna. Bye-bye!